So, subukan natin gamitin yung sports mode at paano natin or kailan natin ginagawa to. Okay. So, wag niyong sasabayan yun kasi syempre, nasa acceleration mode siya. Naka-accelerate siya. Syempre, matuloy yung takbo niya. Pag bigla niyong pasukan yan, para kayo nag-cut niyan. Ayan, oh. Hindi ako magpapalit, ha? Ayan. So, narinig natin yung power, ano? Malakas. So, eto, syempre, magre-reverse na tayo. So, ang reverse po ay titingin kayo dun sa likod. Alright, hello sa mga kamanibela. Dito tayo ngayon. Pag-usapin natin ngayon ang pagdadrive ng automatic gamit ang sports mode. Okay, marami sa atin ang hindi gumagamit ng sports mode. Okay? Kailan ba natin ginagamit ang sports mode? Ang sports mode sa bandang automatic part ay nandito yun sa may letter S dito. Usually, meron nakalagay S or meron din nakalagay L for low. Okay? Pero sa ngayon, mapapansin natin, meron lang akong 1, 2, 3, 4, and 5 modes. Ano yun? P for parking or yung naka-park position kagaya ngayon, R for reverse, N for neutral, and D for drive. Ngayon, makikita natin merong S dito. Ang S means sports mode. Yung sports mode, ibig sabihin para tong semi-manual, no? Sa automatic. Again, automatic yung gamit natin kaya may drive to, no? It means automatic drive. Ngayon, pag pumunta siya dito sa S for sports mode, okay? Ang sports mode, pwede mong i-manual change yung gear. Alright? So, subukan natin gamitin yung sports mode at paano natin or kailan natin ginagawa to. Alright? So, let's try. So, dito ngayon nandito ako sa isang barangay road na 2 lanes. Alright? At gagawin natin, patatakbuhin muna natin siya ng drive, and then gagamitin natin yung sports mode. Okay? So ngayon, mapapansin natin dito sa dashboard ko, makikita natin may letter P or naka-parking position. Ito yun. Ibig sabihin, itong gear lever natin or shift lever natin ay nasa P. Ngayon, pag i-move natin siya into reverse, ibig sabihin, aatras tayo niyan. At mapapalitan din yung display dito sa dashboard. Okay? So, ito try muna natin patakbuhin siya ng drive. Alright? So, ito naka-handbrake. Make sure ang starting position nyo naka-handbrake. Naka-engage yung handbrake. Alright, and then yung pedal natin dito sa baba, yung brake pedal ang apakan, no? Full brake sa baba. Okay? So, kailangan muna natin i-change tong shift gear into neutral. Alright? And then, saka natin i-disengage itong handbrake. Bababa natin. Okay? Now, magsisimula na tayo mag-drive. So, ilipat natin yung shift lever natin sa D for drive. Ayan. Nandito na siya. Level na siya dito sa drive. Okay? So, sisimulan natin bitawan yung ating brake pedal sa baba. So, aangat lang natin yung paa natin dahan-dahan. Okay? So, tatakbo na siya. And make sure guys, kapag nagsisimula kayo mag-drive, lagi kayo muna dito sa gilid kasi ito yung slowest moving vehicle lane. Alright? So ngayon, kung gusto na natin medyo mag-increase ng speed, magla-left turn signal na tayo. Tapos titingin tayo dito. Ngayon, kung may mas mabilis na sasakyan, hayaan nyo munang lumipas yung mabilis na sasakyan approaching, saka kayo pumasok. Okay? So wag niyong sasabayan yon kasi syempre nasa acceleration mode siya, naka-accelerate siya. Syempre matuloy yung takbo niya. Pag bigla niyong pasukan yan, para kayo nag-cut niyan. At maraming nag-agaanit na driver sa mga ganyang behavior.
kailangan bago kayo pumasok, make sure clear o kaya nakita nyo yung kasunod nyo na sasakyan ay nagbibigay ng daan. Ibig sabihin nag-minor or nagre-reduce ng speed. So saka kayo papasok. So yun, ano, tatandaan nyo po bago kayo pumasok sa fast lane, kasi ang fast lane ito yung inner lane ng 2 lanes na to. Ang slow moving ito yung outer lane sa right side. So kapag papasok pa lang kayo from slow moving, make sure clear yung inyong side mirror dito. Okay, at the same time make sure na nakatingin kayo sa blind spot doon. Alright, okay. So yan, okay, ayan. So papasok tayo sa medyo paangat na road. Okay, itong paangat na road naman na to, mag-aaral tayo dito, no? So mag-right signal ako para dito ako sa bandang kanan. Okay, padaanin natin yan, nagmamadali sa kaliwa. Okay, so dito ililipat natin, no, itong D4 drive sa sports. Okay, ang default niya speed is 4. Nakikita niyo naman dito sa dashboard ko. Ibig sabihin naka 4th gear yan. Alright, so ganyan po ang default niya. Siyempre iba-iba naman yung sasakyan natin, di ba? Ang gamit ko ngayon ay Innova automatic. Alright, so ang default ng sports mode ko ay 4 or 4th gear. Okay, so possible kung malaki yung SUV dala nyo, baka iba rin yung pinaka-initial, no, pinaka-starting gear niyan kapag nilipat nyo sa sports mode. Okay, so tatabi muna natin. Alright, so nakita nyo to, nakita natin na meron siyang na nandito na siya sa gilid. Okay, sports mode ang tawag dito, S for sports mode. Ngayon ang default niya, pag sinabing default, yun yung starting gear niya is number 4 sa dashboard ko. Makikita naman natin yan, no? Para ma-change to, makikita natin meron siyang minus dito. Pag sinabing minus, ibig sabihin i-reduce nyo yung gear. So itatap lang natin ito pababa. So from 4, tatap ko ng isang beses pababa, tapos bibitawan ko ulit. Makikita nyo number 3 na doon, no? And then itap ko ulit number 2, and then itap ko ulit first gear. So ano ba ang pakiramdam ng first gear na takbo? Okay, nasa patag tayong lugar, ano, mamaya gagamitin din natin tong sports mode na to doon. Pero ano ba ang pakiramdam? Ngayon, nandito ngayon ako sa patag. Nandito ako ngayon sa patag na lugar at naka fully brake pedal ako at naka first gear na nga tayo. Pagkatapos natin itap yung or i-pull yung shift lever natin or yung cambio. So kapag binitawan ko ng dahan-dahan yung brake pedal sa baba ng pako, ito yung takbo niya. Yan, mas mabilis kasi mas malakas yung power niya. Okay, mas mabilis siya compare sa i-move natin ang drive to ulit. Drive, makadina sa dashboard. Pag binitawan ko, okay, so ang drive kasi gradual yung takbo. Alright, ngayon ibabalik ko sa shift, i-shift ko ulit sa sports mode. By the way guys, kung naka first gear kayo at nagkamali kayong i-pull yung cambio pababa, wala naman magiging problema. Baba ko 1 pa rin naman yan, wala namang 0 gear, di ba? So kahit ilang beses ko ibaba yan, laging 1 yan. Alright, pero make sure pag naka first gear na kayo, huwag nyo na ibababa ito. Alright, kasi useless nang gawin yon. So make sure tingnan nyo to. Pag nakita nyo to first gear, pwede na kayo magsimula mag-drive. So simulan natin. So turn left signal, tingin tayo
blind spot sa likod ng passenger window. Ayan o. Ayan o. Hindi ako magpapalit ha. Ayan. So narinig natin yung power, ano, malakas, no? Yung revolution per minute natin andito sa dashboard. So sa part na to, hindi nagpapalit to. Okay? Okay? Pero ang nangyayari, mas nagkukonsume to ng gas kapag pumapalo na siya ng 3 revolution per minute. Pero ang kagandahan naman kapag naka sports mode kayo, mama-maximize nyo yung power, at ginagamit po natin ito sa mga inclined or mga pataas na kalsada. Okay? So pag nasa patag kayo, pwede nyo rin gamitin, but make sure mag-shift na kayo pag medyo ganito na yung tunog ng makina. Mag-shift na pataas or nag-shift gear up, 1 level tayo. So ito ha, pataas na tayo. Ayan, nakikita nyo naman, ano? Ayan. So itatap ko to pataas. Ayan, nag 2, di ba? Ngayon, pag nagpapalit tayo ng gear sa sports mode, ang tatandaan nyo, huwag nyo ibababad yung accelerator. Okay, huwag nyo ibababad. Halimbawa, naka second gear tayo, no? Tapos gusto natin mag third gear, bibitawan natin ang dahan-dahan lang. Hindi naman natin totally tatanggalin yung paa natin sa accelerator, kundi bibitawan nyo lang para lang siya magkaroon ng chance na mag-shift ng gear at hindi masira yung gear nyo kasi naka-accelerate kayo, di ba? So habang naka-accelerate kayo, mamaya papakita natin. So pag nag-accelerate kayong ganun, tapos mag-change gear kayo sa sports mode, bibitawan nyo lang ng kahit konti lang, tapos shift, saka kayo mag-shift. So yan po ang proper way para kung paano tayo mag-shift ng gear sa sports mode. So subukan natin. Okay, nandito tayo sa second gear. RPM, yan ha, mas mabilis ako ngayon, 2.5, saka ako mag-shift, bibitawan ko ng konti, tapos shift up. Kailangan may itaas to, no? Para mag-increase ng gear. Okay, so yan ginagawa natin sa sports mode. So papakita uli natin, babalik lang tayo mamaya. Okay, so dito mag-u-turn tayo. Okay, ayan. So ito ha, ibababa ko siya kasi number 3. Ayan, nag-reduce ako number 2. Kapag nagsisimula kayo at moving naman yung car nyo, pwede kayo magsimula sa number 2. Pero kapag nagsimula kayo sa stop, halimbawa mag-hazard ako dito, no? Tapos from stop, lagi kayo magsisimula sa first gear. Okay? Ganun din yung concept kapag nagdadrive kayo ng manual na sasakyan. So ngayon, ito ay automatic. Gumagamit lang tayo ng sports mode or sports gear kung tawagin. Okay? So first gear, no? First gear tayo, and then titingnan muna natin kung may sasakyan na paparating at may tao din, so antayin natin siya maka-alpas. Okay, ngayon turn left signal, tingin dito clear, tingin doon sa mismong passenger window kung may sasakyan. Okay, wala, okay na, go first gear. Naka sports mode tayo, no? Ayan. Pag pumalo na sa mga 2.5, itatap ko na pataas. Ayan, bitawan nyo ng konti yung accelerator, ha? Konting bitaw ng accelerator, tapos saka nyo itap or i-push pataas yung ating lever, shift lever. Ayan, 2.5 bitaw, and then yan, nakikita nyo number 3. So mas mabilis ito. Kung gusto
gusto nyong speed, nagmamadali kayo, actually ang best way, mag sports mode kayo. Alright, para kayo nag-race, pero syempre doble ingat po tayo. Okay, at based sa aking experience, ayan, nag-reduce ako, so nag-2 ako. Alright, so naka second gear tayo. Alright, so eto humps, tumatakbo pa naman tayo, okay lang na magsimula kayo sa second gear dito. Ayan, pataas to, kita nyo. Sa pataas na kalsada, hindi naman ganun katarik. Number 2 or second gear is tama-tama lang. Okay. Pero pag sobrang tarik na yan, gaya ng napunta kayo sa Baguio, no, sa mga matatarik na lugar, kailangan naka first gear kayo. Kahit mapataas man yan or mapababa, kapag sobrang tarik, first gear po ang ginagamit natin. Huwag kayong maggagamit ng drive sa automatic. Okay, so ito, naka second gear lang ako. Alright, kasi may humps din doon. Hindi na natin kailangan mag third gear pa kasi mabagal naman tayo. Ayan, second gear, at napapansin naman natin ng kilometer per hour na takbo natin ay 20 kanina. Ayan, ganun lang yung mga takbo natin. So number 2 lang. Ayan. Ayan, pag pumalo na ng 40 to, kung gusto mo pang magamit yung power nito hanggang 2.5 RPM to, saka kayo mag-shift pataas. Okay, so yan, sports. At ang experience ko dito ay mas nakakatipid din sa gas, lalo na kapag mga pataas na kalsada, no, at gagamit kayo ng sports mode. Alright, okay, so second gear tayo. Alright, ayan na. So may mga humps dito, kaya naka second gear lang ako. Ayan, kita naman natin. Okay, at hindi rin dito pwedeng mabilis yung takbo. Makikita rin natin dito sa mga signage. Ito, papakita natin sa camera, 40 speed limit. So bawal tayo mabilis dito. Okay, so ang number 2 dito sa ganitong speed limit 40 ay tamang tama lang po. Okay, ayan, mapapansin niya, malapit na tayo sa 40 maximum speed limit dito sa road na to. Ayan, diba? Ayan, ayan ang number 2 or second gear. Okay, so ganun lamang po ang pagdadrive ng sports mode. Kung gusto nyo mag-increase ng gear, alright, kung halimbawa gusto natin from 2 gagawing 3, no, for the sake of pag-aaral lang naman, kailangan lang natin mag-aaral ngayon, so itatap ko to. Pero bago ko itap to, make sure bibitawan ko ng konti yung accelerator. So ganito yung sound, and then tap, and then number 3. Okay, so pabalik tayo para subukan natin yung from stop, and then mag-move tayo. Okay, so let's see, hanap lang tayo ng magandang U-turn slot. Okay, dito. Okay, dito. So make sure walang sasakyan. Okay. So eto, syempre mag-reverse na tayo. So ang reverse po ay titingin kayo dun sa likod, no? Tingin dito, tingin sa side mirror sa right, tingin sa left side mirror, tingin ulit dun sa likod. Okay, and then tingin dito. Okay, so that mabilis yung ikot. Dinadahan-dahan ko lang kasi baka nakakalito kapag tinitingnan sa camera. So ganun po, no? Titingin kayo, iti-twist nyo talaga yung katawan nyo, buong katawan nyo, para makita yung rear view. Okay, so magsimula tayo dito sa tabi. Okay, and simulan natin from stop.
tayo. So from stop, right? So let's say nagsimula tayo from parking. Okay, so yan, handle ka muna and then park. Okay, alright, ngayon simulan ko, i-neutral muna natin at saka disengage, park, and then drive, diba? Pero kung gusto natin magsimula ng sports, pwede, but ang starting niya ay number 4, so i-adjust nyo agad 1, 2, 3. So yan, first gear. Bibitawan ko ng dahan-dahan yung brake pedal at mag-accelerate tayo. Tingnan natin kung kailan tayo mag-change ng gear, no? Ayan, yung RPM yung basihan nyo kasi yung sound nito nag-iiba. Ayan, ayan. Pwede na yan, bibitawan natin yung ating ang ating accelerator and then ipupush natin to 2 up para mag-increase. So ito 1, bitaw ng accelerator, then yan 2. Okay, and then ayan, from number 2 bitaw ng accelerator ng konti, tapos yan ipupush natin, so nag-increase siya, number 3. Okay, ayan. So ganun lamang po ang paggagamit ng ating sports mode sa automatic na sasakyan. Alright, so pwede nyo gamitin yan sa patag na lugar, pwede rin yan. Sanayan yan para siyang semi-manual, or pwede mas mainam gamitin ito sa mga inclined or mga matatarik na daan, kung paakyat man yan or pababa. Okay, alright, so maraming salamat po. Sana may natutunan tayo ngayong araw na to. Salamat sa pagsubaybay.